Mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa buong sanlibutan, kapayapaan ay sumaating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Tunay na isang kagalakan sa lahat ng mga banal na patuloy na magtaas ng mga awitin ng pagpupuri, pagliwalhati, pagdakila at pagsamba sa ating Panginoon at maliwanag sa ating puso't kaisipan sa ating pagkaunawa na ang utos ay ibinigay sa atin. Gaya ng nasusulat, mga kapatid, magsiawit kayo ng mga pagpuri sa Panginoon na nagsisitahan sa Sion. Ipahayag ninyo sa gitna ng bayan ang kaniyang mga gawa. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Tayo ang inutusan at ang nilalaman po ng ating mga pag-aawitan ay ang mga kagilag-lalas na gawa ng ating Panginoon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Ang utos pong yan ay tinupad ng mga banal noon at mananatili hanggang sa magpasawalang hanggan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Ang kagilag-lalas na gawa ng Panginoon, ito ang patuloy nating ipaalala sa isa't isa kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli. Awitin natin may buong kagalakan, mga kapatid. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli, ay gayon din tayo mabubuhay maguli. Sa kawangisan ng kanyang muling pagkabuhay, taglay natin ay ang gayon ding pagkabuhay. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Hallelujah! Buong kagalakan natin, mga kapatid, na ibinigay sa atin ng Panginoon ang kanyang dakila at banal na utos. Sa banal na bayang hirang, ipahayag natin, mga kapatid. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya, sinasamba, inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga
bundok ng sayon ng ating Patuloy natin ipahayag ang hari ng manghari na nakatayo sa banal na bundok ng Sayon. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise. We praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Hallelujah! Purihin ng Panginoon. Mga kapatid, patuloy tayong magtaas ng ating dalangin ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama na Hari ng Kapayapaan, nagagala kaming patuloy na ang aming mga puso at ang aming pag-iisip ay patuloy na maipaglingkod sa iyong dakilang kalooban. Amen. Salamat Panginoon, nagagala kami umawit ng pagpupuri sapagkat iyong utos na aming bayan at tunay naman na aming kagalakan na ipahayag sa buong sanlibutan ang iyong mga kagilagilas na mga gawa. Amen. Kaya nga Panginoon, sa patuloy naming paglilingkod sa iyo, inilalapit namin patuloy ang aming dalangin na sa pamamagitan ng iyong lingkod na matibay mo na itinayo, hinirang mo upang saysayin ang iyong dakila at banal na utusan, ang iyong katwiran. Nagagala kami Panginoon na ang lahat ng mga bagay ay itiwala sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Mga galak tayo mga kapatid na magsipagsabi ng Amen, Amen, Amen. Isang napakabuti at napakadakilang araw po ang aming ipinaabot na pagbati sa lahat ng mga nakakapakinig, sa lahat ng nakakapanood ng programa ng channel ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, na pinapupunta tayong lahat ng mga iniimbitahan na makinig ng tinig at salita ng Panginoong Kristo dahil papanganin po ang panahon ng wakasan, ang huling panahon. So, mabuti natin unawain at saliksikin at bulay-bulayin sa ating puso't isipan yung naririnig natin sa social media. So napakaraming talagang mga vlogger na nangangaral na ginagamit talaga ang banal na kasulatan sa pangangaral. So alamin po natin yung layunin na layunin ito ng Panginoong Kristo sa lahat ng mga tao na masusupungan natin sa Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31. Amen. Na ang nakalagay po doon ay ipangaral ang katwiran ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Kristo at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Kristo na ating manunubos sa tagapagligtas na paniniwalaan. Amen. Naunawaan po ba natin yung nakapaloob na layunin sa lahat ng mga tao sa 7 kontinente, sa napakaraming mga bansa na nanggagaling sa silangan ng tinig sa bansa ng Pilipinas?
Dito natupad ang hula ni Propeta Isaias na luluwalhatiin ng Diyos ng ating mga ninuno, ni Father Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Amen po ba? Naunawaan po ba natin binasa sa aklat ng awit na narinig natin na yung gawa ng Panginoon ang pinaniniwalaan natin? Napanood po ba natin sa maraming TV station o Facebook, YouTube, yung pong naging hatol ng estado ng gobyerno doon sa registration ng Itbulaga? Narinig po natin na ang hatol. Sino ho ang kinikilala na nag-create ng program ng Itbulaga? Ano ho ang naging hatol doon sa pagkaunawa natin na napapanood natin? Di ho ba yung talagang lumikha ang nagme-may-ari ng Itbulaga? Amen. Pero ngayon, lilipat tayo sa spiritual na aspect sa paniniwala. Amen. May mababasa po ba tayo kung saan maghahari ang Panginoon Kristo? Sa building po ba? O sa mga nakakarinig na maniniwala at ikabubuhay natin yung hula ng mga banal na propeta na ipinangaral ng ating mga magulang na apostol ng Kordero ang paniniwalaan natin na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli na magiging tanda tayo sa paniniwala dito sa silong ng mga langit. Tayo katipan ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Sabi rito sa Revelation chapter 14 verse 1, tumingin ako. Sino ho yung nagsalita dito sa Revelation chapter 14 verse 1? Tumingin ako. Sino ho siya? Si Apostol Juan. At narito, ang Kordero ay nakatayo sa bundok ng Sayon. Saan ho nakatayo? Sa nakita ni Apostol Juan? Sa bundok ng Sayon. Walang ibang pangalan. Ano po? Bundok ng Sayon ang nakalagay sa talata ng Revelation chapter 14 verse 1. At ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nakasulat sa kanilang noo. May mga tatak po yung 144,000. So bakit ipinapangaral ngayon ang kaarawan ng Panginoong Kristo, ang pangingiling, ang pagsisisi, ang pamamahinga, ang pagtakas sa mga walang kabuluhan, paniniwala ng sanlibutan? Di ba may nalalabi pa? Kaya itinangi yung nalalabing panahon. Itinangi yung katangi-tanging huling panahon. Panahon ng kawakasan. Saan ho natin naririnig itong trademark sa langit? Meron ho ba tayong mababasa, itinayo ng Panginoon o in-establish niya ang foundation ng banal na bundok ng Sayon? Kasi ito ho yung deklarasyon ng bundok ng Sayon eh. Yung hula ng mga banal na propeta, na kinauwian ang hula ng mga banal na propeta, ginawa ng Panginoon Diyos yung katunayang paniniwalaan natin. Amen po ba? At ipinangaral ng ating mga magulang na apostol ng Kordero ang katotohanan ng kanilang nakita at namasdan, na kasama din eh. Nagpakita sa kanilang lahat eh. Amen po ba? Amen. Napaka-perfect. Kaya maunawaan natin na in-establish na sambahayan ng Panginoon mga tao eh. Hindi building, mga tao. Yung makakarinig ng tinig ng pakakak. Through social media, technology, ang paghahayag ng katotohanan, ang pag-ibig ng Panginoon Diyos. Ang pag-ibig ng Panginoon Diyos everlasting forever and ever. Kaya mapalad yung makakarinig ng tinig na makakaunawa na paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na nagdusa sa krus hanggang kamatayan, inilibing 3 araw at 3 gabi sa lupa. Sa 3 araw, nahayag ang Espiritu sa laman. Kaya saksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Nangyari yung pinaniniwalaan natin na nakasulat sa banal na kasulatan. Amen po ba? Isang Diyos na tunay. Nahayag ang larawan ng pagka-Diyos ng tunay na Diyos. Buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa.
Amen po ba? Amen. Kung hindi nabarito ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Yesu Cristo, wala tayo maririnig na tinig na pinapangaral sa social media. Amen po ba? Amen. At maunawaan natin ngayon, ang in-establish niyang bahay na ayon sa nakita ni Apostol Juan, nakatayo ang prinsipe ng kapayapaan sa banal na bundok ng Zion na pinaghaharian niya at pinamumunuan niya yung 144,000 at kaya pinapangaral ang tanda ng patotoo na ginawa tayong tanda na paniniwalaan natin dahil isang denomination ng paniniwala lang lahat ang ikinombert ng Panginoon sa lahat ng makakarinig ng mga may tinig. Amen po ba? Sa lahat ng may pandinig na nakakarinig ng kanyang tinig na ipinapangaral sa social media. Isang denominasyon lang tayong lahat na foundation ng ating tagapagligtas. Who is the greatest foundation and the greatest mentor of our faith and the greatest content of our faith and the greatest influencer of our faith, the principal of our faith, the author of our faith, Jesus Christ, is the same yesterday, today, and forever. Amen. Naunawaan po natin. Kaya pinapangaral ang mabuting balita dahil may mga nalalabi pa na kapupunan ng 144,000 na tinawag ng Panginoon Diyos na iglesia ng banal na bundok ng Zion na ipinaghanda niya ng tahanan sa langit na maririnig natin ang paniniwala ng foundation ng pinagsasaligan ng iglesia ng bundok ng Zion na mga saksi sa pagkabuhay na magulit. Tayo ang magiging pinakatanda dito sa lupa na inia-apply natin yung paniniwalang may gawa na ginawa ng ating Panginoon Diyos, yung katunayan ng pinaniniwalaan natin. Amen po ba? Kaya luluwalhatiin siya sa gitna ng kanyang bayan Who is the city of God? People! Amen po ba? Amen. Pagdating sa Colossus mababasa natin ang Panginoong Jesucristo ba, kinauwian ng karunungan at kayamanan na madadala natin sa langit Amen po ba? Amen. Hanggat tayo ay nabubuhay, ikabuhay po natin itong naririnig natin sa social media. Lahat ng organisasyon mawawala dito sa mundo. Isa lang ang itinayo niyang organisasyon na pinamamahalaan na ng tagapagligtas ang mamamalagi magpakailan-kailan paman. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? Napanood natin sa TV. Tuwang-tuwa sila yung trio na nanalo sila sa kaso na sila ang lumikha ng Itbulaga. Okay, sino ang nagtayo ng banal na bundok ng Zion? Sino ang nagsikap? Hindi tao nagsikap dito Kaya ito ikabubuhay natin ang Panginoong Diyos ang nagsikap sa ating lahat. Amen po ba? Amen. At ang sambahayan niya rito na tinutukoy, mga taong tatalima at sasampalataya sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po na alalahanin natin itong napakadakilang nasulat sa banal na kasulatan sapagkat nagsilitawan na napakaraming kasuklam-suklam na mangangaral ngayon. Maraming sinungaling na mangangaral na ginagamit sa pakinabang itong banal na kasulatan. Kaya kung hindi tayo magbubulay-bulay gabit araw at hindi tayo magsasaliksik, hindi po tayo makakaipon ng kayamanan sa langit. Amen po ba? Amen. Huwag yung kayamanan sa lupa ipunin natin. Bawang nasisira at nabubulok yan. Ang ipunin natin kayamanan sa langit, narinig natin yung salita Datapwat si Kristo, gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Kung ating iingatan matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon kung naririnig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pagmumungkahi. Tingnan niyo, pinagmungkahi itong
panukala ng panahon na alisin sa Ehipto yung kanyang banal na bayan. Amen. Nilimot ng mga tinubos doon sa Ehipto na palayain sa pagkakaalipin ng Ehipto. Kaya ang bilin sa atin, gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pagmungkahi, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang. Tinukso ng mga kanyang bayan o alisin sa pagkakaalipin sa Ehipto. Nilimot ng kanyang bayan. Kaya nabilang pagdating doon sa Revelation, 144,000 lang yung niluluklukan ng kordero na tinawag na bundok ng Zion. O ngayon, ilan man ang tawagin ng Panginoon Jesucristo at imbitahan sa mga nakakarinig na maniniwala. Araw ng pamamahinga, araw ng pagigiling, ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoon ng Sabat, pagliligtas na. Kung ang Diyos nung likain niya sa loob ng 6 na araw ng langit at lupa, lahat ng mga bagay dito sa mundo na natatanaw natin, nangihinis siya sa ikapitong araw. Nagtangi na siya ng nalalabing araw na yun. Kaarawan ng Panginoong Jesucristo, alalahanin na natin yung kamatayan sa krus at yung muli niyang pagkabuhay. Amen po ba tayo? Amen. Ngayon, kung hindi nangyari ito, wala tayong pagkakaisahan na inaalala. At ano, kabuluhan natin bilang tao dito kung bakit tayo naging tao. Kaya tayo naging tao. Dahil meron tayong gagampanan bilang tao. Amen po ba? Amen. Tayo sumasampalataya na may Diyos na lumalang ng langit at lupa. Amen po ba? Meron lumalang na iglesia, na maluwalhating iglesia, na hindi lilipas at kukupas ang ningning ng kapurihan, na maluwalhating iglesia, na itinayo niya at sinikap niya sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Nadinig nyo kanina kung saan naghahari ang kordero? Sa banal na bundok ng Zion, na sinikap ng Panginoon Diyos na itayo ang bundok ng Zion. Sino ho ang hukom ng mga hukom pagdating sa paniniwala? Ang Panginoong Jesucristo, ang hukom ng mga hukom makatarungan pagdating sa paniniwala. Amen po ba? Liban doon, kanino mang pangalan, wala na tayong masusumpungan. Isa lang yung pangalan, isinubo sa silong ng mga langit eh. At isa lang yung pinako sa krus na nag-alay ng hain at handog sa ating lahat upang tayo ay makapaglingkod ng maluwalhating paglilingkod, dalisay na paglilingkod, pamumuhay na mayroong pananalig at pananampalataya sa hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Pag-aralan natin mabuti at isipin natin mabuti. Ano ba kabuluhan pa natin bilang tao kung hindi natin gaganapin ito? Naunawaan po ba natin nangyayari sa buong mundo ngayon? Dumarating ang trahedya at kalamidad. Nakakaramdam tayo ng kabalisahan at takot eh. So ano, kahalilin nung naririnig natin, kapayapaan eh, katiyakan, kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating buong sambahayan. Hindi siya nakakailangan ng maraming pastor. Sa pamamagitan ng isa, magmumultiply ang karunungan sa marami. Maririnig na marami yung tinig ng ating tunay na pastor na naghain ng buhay sa atin bawat isa. Inaalala natin yung sacrifice on the cross, yung kamatayan at muli niyang pagkabuhay. Amen po ba? Amen. Kahalili ng naririnig natin biyaya na pinagkakaloob sa atin, kagalakan, kaalaman, katiyakan, pag-asa, pag-ibig. Amen po ba? Amen. Biyaya ng kaalaman, biyaya ng karunungan, ng pagkaunawa. Di ho ba yan ang kahalili nung ginawa ng ating tagapagligtas upang alibin tayo sa sanlibutan sa paghihintay sa muli niyang pagparito? Ikabubuhay natin yung naririnig natin sa social media. Naunawaan po ba natin na ang bahay na itinayo ay mga tao? Amen. Naiingatan natin mabuti narinig natin at huwag natin pagmatigasin yung ating puso at huwag natin tuksuhin ng Panginoong Jesucristo ngayon sa ginawa niya sa krus. Amen po ba? May darating na kalamidad, nakasisindak, nakapanginginig at nakakikilabot at nakatatakot. Amen po ba? Amen. Gumising na tayo sa katotohanan. Alam nyo, nakagagalak na bilang taong katulad nyo, itinayo ako ng puspos sa prinsipyo sa paninindigan. Kaya binabati namin ang lahat ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus.
Amen po ba? Amen. Naalala ba natin nung magpakita sa mga banal na alagad, binati yung mga banal na alagad na kapayapaan ay sumayin yung lahat. Amen po ba? Amen. Napakadakilang pagbati ng ating tunay at isang Diyos na naghain ng pag-ibig at kagandahan loob sa lahat ng mga tao sa buong mundo, sa 7 kontinente, centralized all over the nations. Amen po ba? Amen. Naunamaan na po ba natin na dadapwat si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo, kung ating ingatan matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin na hanggang sa katapusan. Kaya po sino may nakakarinig ito, order na ng Panginoon dito. Huwag natin pagmatigasin yung kalooban natin. Amen. Baka kung huli na lang, tsaka tayo tatawag pag natatakot tayo. Alam niyo, inihanda ng Panginoong Jesucristo sa bahayan niya. Ang pangako sa atin sa gitna ng lakad na masama aalisin yung lakad na masama at ititira niya yung lakad ng mabuti. Ang Diyos lang po ang mabuti. Ang Panginoong Jesucristo lang ang mabuti. Para bumuti tayo, narinig natin yung tinig niya. Paniwalaan na natin. Ikabuhay na natin. Amen po ba? Amen. At tayo naman, pagka may dumadating sa ating battle, may troubles, may trials, may temptation, di ba dumadalangin tayo sa Panginoon? Hindi, kung dadalangin tayo, mayroon tayong narinig na ipinangaral sa social media, paniwalaan po natin para magkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon. Pwede bang tumalangin na lang tayo kagad na wala tayong pinaniniwalaan? Wala tayong koneksyon sa langit. Kailangan pagka tayo dumadalangin, meron tayong relasyon upang magkaroon tayo ng koneksyon at komunikasyon sa pangalan ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ano sabi sa Pilipos chapter 2 verse 6? Bagamat siya Diyos hinubad niya yung pagiging Diyos niya, nagpakababa siya sa gitna ng mga dukha at mga mangmang. Sa lahat ng marurunong, sa lahat ng mayayaman, sa lahat ng malalakas, nagpakababa siya, hinubad niya yung pagiging Diyos niya. Magsikuha naman kayo ng na ito'y pag-iisip ni Kristo. Amen po ba? Magsikuha naman tayo ng pag-iisip na ito'y nakay Kristo. Alam naman ibang pangalan tayo pagkukunan ng paniniwala, kundi ang Panginoong Jesucristo ang isinubo dito sa sanlibutan na paniniwalaan natin na magbibigay sa atin ng pangako ng kaligtasan at tagapagmana tayong lahat ng buhay na walang hanggan. Meron ho ba tayong mamabasa? Mga kapatid at mga kaibigan, na ang kinatataguan ng karunungan ay ang Panginoong Jesucristo. Ito, sulat ng mga banal na apostol. Ang Panginoong Jesucristo ang kinatataguan ng kayamanan sa langit. Karunungan, yung kayamanan, yung pinagkakaloob sa atin. Amen po ba? Hindi yung kayamanan nakikita natin na nasisira at lumilipas at nabubulok. Bag natin pagnasaan yan, ugat na kapahamakan yan. Amen po ba? Amen. Kaya pagdating sa Propeta Isaiah chapter 9, pakibasa niyo po at saliksikin natin mabuti para mag-prosper sa puso't isipan natin yung naririnig natin na hindi tayo ihiwalay sa tinig ng ating tagapagligtas. Alam niyo ba, maihiwalay sa tinig at salita ng ating tagapagligtas na pinangangaral sa social media. Wala pong magiging tagumpay sa pamumuhay. Ano ibig sabihin ng tagumpay? Dito lang nakapaloob yung tagumpay nating lahat sa salita na huwag tayong mihiwalay sa naririnig natin. Amen po ba? Amen. Dahil lahat ng bagay, inilagay na mawawala at babalik sa alabok. Amen po ba? Pero yung nabubuhay sa salita na naririnig natin, mananatili na, magpakailan-kailan pa man . At babasahin ko yung kalagayan at larawan ng bundok ng Sayon. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas. Ito, hindi magkakaroon ng wakas ang paglago.
ng kanyang pamamahala at kapayapaan na hindi magkakaroon ng wakas sa luklungan ni David sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng kanyang kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Isinagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Sino ho ang nagsagawa? Ang Panginoon ng mga hukbo ang nagsikap na itayo yung kanyang kaharian, yung kanyang banal na bundok ng Zion na trademark sa langit. Amen po ba? Amen. Nakilala natin ng paniniwala ang sinikap ng Panginoon Diyos na itayo ang bundok ng Zion. Iginawa tayo ng everlasting character na ikabubuhay. Tayo ang magiging tanda rito sa sanlibutan na nabubuhay ng mayroong paniniwala na mga saksi tayo sa pagkabuhay na mag-uli. Tayo magiging tanda dito sa sanlibutan, sa silong ng mga langit, na naririnig yung pagdiriwang natin. Tayo ang kongregasyon ng Panginoong Kristo. Tayo ang sambahayan niya, inassembly niya sa paniniwala. Tayo ang bunga sa pagkapanganay. Amen po ba? Pinagiging sakdal, pinagiging perfect yung lakad natin sa paniniwala. Pinagiging sanctified tayong lahat. Kaya lahat ng nakakarinig, nadinig natin kanina, huwag natin pagmatigasin yung kalooban natin ngayon. Ito na yung huling panahon. At marami lang nakakaramdam na malapit na pumarito ang Panginoong Kristo. Ano ho ang pakaran ng kaharian na sinikap na itayo ng Panginoong Kristo? Na siya ang nagpapakilala at siya gumawa ng deklarasyon ng paniniwala. Nung kaharian itinayo niya na tinawag niya na Iglesia ng Bundok ng Zion ay tinaghanda niya na tahanan sa langit. Bawat individual na magiging participants ng Panginoong Kristo, binibigyan tayo ng katiyakan at pag-asang lahat. Na yung pangalan natin, bawat isa, nakatala na sa langit. Amen po ba? Amen. Ito, ang linaw. Isinagawa ito na sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Ano ang pangalan ng kaharian? Nung lupain niya, na sarili niyang mana. Mga mananampalataya po ito. Mananampalataya, yung niluluklukan ng puntero na hindi nasumbungan ng kanilang mga nabi ng kasinungalingan. At ito bang mga nalalabi, kung tayo ay magtitiis hanggang wakas na ikabubuhay natin yung hula na ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta ay yung ating isang Diyos na tunay na si Kristo Jesus sa isip, sa salita at sa gawa. Naunawaan po natin. Amen. Ito yung ikabubuhay natin, yung naririnig natin sa social media. Lahat ng gaganap, lahat ng tatalima sa naririnig natin na tayo magiging tanda dito sa lupa, na naririnig ng nagdiriwang at umaawit ng mga bagong awitin, na batay sa hula ng mga banal na propeta yung inaawit natin, na tayo ang mabangong hain at alay sa Panginoong Kristo ngayon, na hindi rin nasumpungan ng kasinungalingan ng labi natin lahat dahil siya ang gumawa ng karakter na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung deklarasyon ng pundasyon ng paniniwala ng Iglesia ng Bundok ng Zion na ang Panginoong Kristo ang the greatest established ng Bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya pagdating mo sa estado, sino ang nagpapatunay na yung mga tao, yung mga babae, yung mga pamilya na lalakad ng may pananampalataya na saksi at nagpapatotoo, iginawa tayo ng tanda ng patotoo upang pag nagdiriwang tayo isang denominasyon lang yung paniniwala nating lahat, isang kaharian lang, isang pangalan lang, isang hari ng mga hari at hukom ng mga hukom at Panginoon ng mga Panginoon ang nananahan sa puso't isip natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin pagkakakilanlan sa kaharian ng Panginoon na tinawag na Iglesia ng Bundok ng Zion? Nakagagalak po na lahat ng tatalima ay isinagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Hindi tao nagsagawa. Banal na Espiritu Santo ang nagsagawa ng sambahayan niya. Yung mga nakakarinig, nasasampalatayanan natin yung ating tagapagligtas na magpapatotoo tayo. Binibigyan tayo ng pag-asang lahat sa kaligtasan natin. Amen po ba? Amen.
Ngayon, sino nagpapatunay ng Iglesia ng Bundok ng Sayon ang itinayo na sikap ng Panginoon ng mga hukbo? Ang Panginoon, Diyos din eh. Sa lahat ng maniniwala sa ating tagapagligtas, siya din ang nagpapatunay at nagdideclare sa ating lahat eh. Amen po ba? Amen. Sino ho ang mentor ng Bundok ng Sayon? Who is the principal of our faith? Who is the author of our faith? Who is the foundation of our faith? Who is the master builder of our faith? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sang-ayon po ba tayo nun? Amen. Pagdating sa estado ng gobyerno, nung nanalo yung trio sa kasuhan, pinakilala nila na galing sa kanila yung concept nung itayo yung Itbulaga. O ngayon, sino nagpapatunay nung conceptualize na itinayo ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo? Sa lahat ng mananalig at sasampalataya sa Panginoong Kristo, who is the greatest conceptualize of our faith in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? Sino nag-conceptualize ng paniniwala ng Iglesia ng Bundok ng Sayon? Look unto Jesus, the author and finisher of our faith, the minister of sanctuary. Jesus Christ is the minister of sanctuary. Amen po ba? Ikaw at ako ang sanctuary na ninasang pahingahan ng Panginoong Kristo eh. Ikaw yung nakakarinig na malalahat sa puso natin yung katwiran ng tanda ng patotoo. Iuukit yan. Isusulat sa isip natin yan. Hindi mawawalay sa labi natin yung paniniwala natin na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Tayo ang magiging tanda dito sa lupa na ibinilid niya, na in-establish niya sa karunungan. Amen po ba? Sinikap niya na itayo ang Iglesia ng Bundok ng Sayon. Naunawaan natin yung deklarasyon, yung pagpapatunay ng Kingdom of God, Iglesia ng Bundok ng Sayon, ng ninasa ng Kordero na tahanan niya magpakailan-kailan pa man, yung bawat tatalima, yung bawat nakakarinig ang ginawa niyang vessel, hindi building yung ginawa niyang vessel. Naunawaan natin yun. No itayo ang maluwalhating bayan sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya nga nanalo yung Itbulaga, si Senador Tito Soto, Big Soto, sila nagpatunay nung Itbulaga. Galing sa kanila yung paglikha, yung konsepto. Ngayon, kanino galing itong concept na hula? Ang isang Diyos, buhat sa pasimula. Amen po ba? Amen. Kaya nahayagang larawan ng ating isang Diyos na tunay sa pangalan ng Jesucristo eh. Kaya binibigyan tayo ng kaaliwan sa pag-iintay at pagbabantay na buong tapang naman natin itong ipinaghihiyawasan sa media para marinig ito ng mga kapatid natin sa pananampalataya na ibinibigis tayo sa iisang katwiran na saksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Sino ang nagpipisan sa atin? Hindi kaya ng taong pisanin tayo. Yung pong lumalang ng langit at lupa ang nagpipisan sa ating lahat. Maliwanag po ba? Amen. Narinig po ba nating malinaw kung sino nagsikap na i-build ang Iglesia ng Bundok ng Sayon at kung saan tumatayo ang hari ng mga hari at hukom ng mga hukom na makatarungan. Nahatulan tayo sa katwiran ng tanda ng patotoong naririnig natin na inihayag sa social media na paniniwalaan natin. Ito na yung ikabubuhay natin. Amen po ba? Amen. Napakadakilang programa na ibinigay sa atin yung paghahayag ng katotohanan sa social media. Sino ang nagpapatunay? Ang Panginoon ng mga hukbo ang nagsikap ng nagtayo ng Bundok ng Sayon na nagpapatunay sa atin ngayon eh. Tayo ang pinamumunuan ng Panginoong Kristo. Tayo ang pinagtutubos niya. Tayo ang pag iniligtas niya, pinagtangi niya na nalalabing panahon at nalalabing araw. Araw ng pagdiriwang. Araw ng pamamahinga at paghahain ng mamangong alay at hain sa Panginoong Kristo. Pagpapasalamat
araw ng pagsisisi, araw ng Sabat, pagliligtas. Amen po ba? Araw ng pagtakas sa mga walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Naunawaan po ba natin? Amen. Kaya nanalo yung nag-conceptualize ng Itbulaga sa ilalim ng kataas-taasang hukuman sa ilalim ng estado ng gobyerno ng bansang Pilipinas. Ang nag-conceptualize yung tatlo ang sa kanilang paglalang o paglikha ng programa, sila nagpatunay. O ngayon, sa spiritual aspect, who is the greatest conceptualizer of our faith? Who is the greatest foundation of our faith? Who is the author of our faith? Isa lang ang pangalan na isinubo sa silong ng mga langit na paniniwalaan nating lahat. Saan po nagaganap ngayon ito? Katangi-tanging pangalan na nakatala sa langit. Rehistrado sa langit ang Iglesia ng Bundok ng Sayon. Rehistrado sa Security Commission. Sino ho ang gawa ng programa? Everlasting program? Everlasting character? Who is the greatest conceptualizer of our faith? Jesus Christ is the greatest redeemer of our faith. Amen po ba? Amen. Kaya ang Panginoong Kristo lang ang nag-alay ng buhay sa kanyang mga tupe. Makikilala natin yung mga kahariang hindi pag-aari ng Panginoong Kristo, hindi maipakilala ng mga pastor na nagtayo ng mga kaharian at relihiyon. Amen po ba? Hindi ba tayo nababangha ngayon na ang bundok ng Sayon bilang taong katulad nyo na ipapakilala ko sa pagpapahayag ko ng katotohanan sa social media na ang Panginoon ang mga hukbo ang nagsikap na nagtayo sa paniniwala ng Iglesia ng Bundok ng Sayon na binigyan tayo ng tanda sa pagdiriwang natin, ilan man ang tawagin niya na manggagaling sa silangan, kanluran, timog at hilaga, mga manlalakbay, mga refugees, mga strangers lang sa mundo, mga itinalaga ng una, mga may tataklang espiritu ng karunungan at pananampalataya, mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Nakunawaan po ba natin? Amen. Babasahin ko sa inyo itong Proverbs chapter 24 verse 3. True wisdom is house builded, and by understanding it is established. Sa karunungan ay natatayo ang bahay, at sa pamamagitan ng unawa ay natatag. Amen po ba? Amen. Sa pamamagitan ng karunungan ng Panginoon Diyos, itinayo ang Iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Sa pagkaunawa ay natatag. Who is the greatest established of our faith? Jesus Christ is the author and finisher of our faith. Jesus Christ is the principal of our faith. Jesus Christ is the foundation of our faith. Jesus Christ is the greatest conceptualizer of our faith. Do you read me, people of Zion? Ang Zion dito, yung mga nakakarinig na magiging followers ng Panginoong Kristo. Amen po ba? Yung magiging believers ng Panginoong Kristo. Isa lang yung pangalan na ibinigay sa silong ng mga langit. Kanino mang pangalan wala na tayong paniniwalaan pang iba. Amen po ba? At saan nagaganap ngayon itong trademark sa langit? Na makikilala natin at nadidinig natin yung paniniwala na nangyari yung paniniwala na nasulat sa banal na kasulatan na sinaksiyan ng mga banal na apostol ng Kordero ang katotohanan na pinangangaral sa social media. Di ba nakaugnay, nakarelevant tayo sa paniniwala ng mga banal na apostol ng Kordero na hinirang ng mga apostol na ipinangaral ang mabuting balita ng mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba sa atin yung mga magkakaroon ng relasyon, yung magkakaroon ng belief, ng commitment, makapagsisisi tayo sa mga walang kabuluhan lakad ng paniniwala ng sanlibutan, matatakasan natin yung mga bulaang mga ngaral ng sanlibutan. Ito, nakabukod, naka-specified kung saan ipinapangaralan walang hanggang kagandahang loob at kabutihang loob ng Panginoon Diyos. Sa pamamagitan ng Kristo na paniniwalaan natin, nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Sa ano nakaseparate?
Isa lang yung kaharian, yung pinaganda ng tahanan sa langit na nakarehistro sa langit. Maunawaan natin yung paniniwala nung itinayo niyang kaharian na mga saksi sa pagkabuhay na magmuli. Tayo ang magiging pinakatanda dito sa lupa na nabubuhay na may pananampalataya. Kaya sa lahat ng nakakarinig, wala tayong magiging dahilan dahil nangyari itong nasulat sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Huwag kung huli na ang lahat, tsaka tayo tawag ng tawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Nadinig po ba natin, huwag natin ipagmungkahi, huwag natin tuksuhin ngayon ng Panginoong Jesucristo dahil mapangaling bang muli niyang pagparito. Ano ang pangalan ng kahariang babalikan niya na trademark sa langit? Sa Revelation, nabasa natin kanina. At ang border ay nakatayo sa banal na bundok ng Sayon. Ito'y nakita ni Apostol Juan na magaganap eh. Hindi ba mapalad tayo? Yung mga nakakarinig na magiging followers ng Panginoong Jesucristo. Tayo pala yung ninasa ng Panginoong Jesucristo na tahanan yung puso't isip natin bawat isa na hindi nawawalay sa labi natin yung salita na nangyari sa atin bawat isa ngayon. Nangyari yung pinaniniwalaan natin na gumawa siya ng walang hanggang kasaysayan ng paniniwalaan natin. Amen po ba? At siya, Espiritu Comforter na mga aliw na nagbibigay sa atin ng pag-asa at inaaliw tayo at binibigyan tayo ng pag-asa sa muli niyang pagparito. Ang lakad na masama ay mawawala sa lakad ng banal. Amen po ba? Amen. Napakadakilang selebrasyon ito. Napakadakilang selebrasyon ng bunga sa pagkapanganay ang lahat ng magiging believers ng Panginoong Jesucristo na tayo ang magiging tanda sa lupa na mga saksi tayo sa pagkabuhay na mag-uli. Naka-specify po na sa bundok ng Sayon ang gaganap itong deklarasyon ng paniniwala na ang Panginoong Jesucristo ang pinagsasaligan ng ating paniniwala. Amen po ba? Amen. Sa karunungan ay natatayo ang bahay at sa pamamagitan ng unawa ay natatag. Who is the greatest establish and conceptualize of our faith? Kanino mang pangalan ay wala na tayong masusumpukan pa. Kaya wala na tayo magiging dahilan dahil hayagan sa social media itong last days na nangangaral na nagpapatotoo sa maraming mga bansa sa 7 kontinente. Centralized worldwide. Kaya yung mga malapit sa akin, yung mga nakakarinig, nasa atin ang desisyon kung tapat natin itong ikabubuhay eh. Wala na tayo magiging dahilan na hindi natin narinig itong nasulat sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Ang katapatan ng Panginoon Diyos hanggang kamatayan, yung isinugo, nung ihain yung buhay sa atin bawat isa. Hindi nga natin naranasan yung pagdurusan niya sa krus eh. Amen po ba? Ginawa tayo ng Spirit of Remembrance. Ito yung journeys natin ngayon. Alam niyo, kaya ako ay nagagalak sa Panginoong Jesucristo sa isip, sa salita at sa gawa. Nakikita niyo yun, naririnig niyo paniniwala nung may gawa eh. Hayag na hayag sa social media, naninindigan ako eh. Kaya nangangaral ako at nagsasalita ako ng salita ng katotohanan na nangyari nasulat sa banal na kasulatan. Hindi sa aduwagan eh. Amen po ba? Amen. Hindi sa pakinabang, wala pong bayad ito. Wala kayong magiging issue. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. At ang qualification ng tinawag na misahero, mababa, hamak, mangmang, dukha, upang ilip-up ng Panginoon. Aalisin niya ang mga matatayong, ang nagmamarunong, ang malalakas. Aalisin niya ang mabuti sa sanlibutan. Sino na matitira? Yung mga mangmang, yung mga mababa, yung mapagpakumbaba, yung napasasakop sa tagapagligtas, yung ikinabubuhay, yung hula. Amen po ba? Narinig natin sa salita at sa gawa at sa isip, narinig natin yung pananampalataya, may relasyon, may gawa. Hayag sa social media, ang tanda ng patotoo na pinapangaral. Hindi sa aking sarili ako nagpapatotoo dahil ayaw ng Panginoong Jesucristo ng patotoo ng tao. Amen po ba? Amen. Sino gumawa ng patotoo? Who is the greatest conceptualizer of our faith? Who is the justice of our faith? Jesus Christ is the justice of our faith. Siya ang hukom na makatarungan sa lahat. Kaya sa salita niya tayo hahatulan lahat.
Kaya po ang bundok ng Zion may hula at may patotoong ipinapangaral sa social media. Naunawaan po ba natin yung deklarasyon ng bundok ng Zion na itinayo ng Panginoon ng hukbo ng sikap? Kaya din ba ang spiritual, kaya warfare na eh. Competition na ito eh. Ano lang ang nahuli na hindi kilala ng mga taong relihiyon o kaharian na itinayo ng Panginoon sa paniniwala? Eh mga tao yung itinayo na nakakarinig, na ginawang tahanan yung puso't isipan. Ginawang sisidlang hirang yung puso natin bawat isa. Katwiran na inilagay sa ating puso't isipan. Eh ang hatulan ng lahat ng mga gawa ng tao sa katwiran ng tagapagligtas natin. Kaya maging masipag tayo sa kabanalan, magsaliksik po tayo, katabi natin yung banal na kasulatan natin sa ating tahanan eh. Amen po ba? Amen. At sa pamamagitan ng kaalamay, mapupuno ang mga silid ng lahat na mahalaga at maligayang mga kayamanan. Tignan nyo, mapupuno yung bawat, masasaliksik yung bawat silid at yung bawat puso natin na karunungan at kaalaman at unawa. Nakagagalak na ang bundok ng Zion itinayo, sa karunungan ay natayo ang kaharian ng Panginoon, ang bahay ng Panginoon, at sa pamamagitan ng unawa ay natatag ang iglesia ng bundok ng Zion. Amen po ba? Nakagagalak po ang sumali sa kompetisyon ng paniniwala sa buong sanlibutan Dahil ako'y talagang naninindigan na ang banal ng bundok ng Zion, ang kaharian, ipinaghanda ng tahanan sa langit. Kaya sa muling pagparito ng Panginoon, yung mga nabubuhay ng may pananampalataya, na narinig natin yung katotohanan ng pagkakakilanlan ng foundation ng Panginoong Kristo. Kaya ginawa niya yung patotoo. Tayo magiging tanda ng ating tagapagligtas. Tayo ang bunga sa pagkapanganay. Tayo ang mabangong hain na bunga sa pagkapanganay, ang gumaganap ng patotoo na ginawa niyang halimbawa. Amen po ba? Amen. O di naunawaan natin yung gawang may paniniwala, hayag sa social media, saksi sa pagkabuhay na magulino ating tagapagligtas. Who is the minister of our faith? Jesus Christ is the minister of our faith. Who is the tabernacle of our faith? Isa lang ang nag-conceptualize ng paniniwala natin lahat. Kaya isa lang ang denominasyon natin natin. Hindi siya nakakailangan ng mga maraming pastor. Sa pamamagitan ng isa, magmumultiply ang karunungan. Kaya huwag tayong ihiwalay sa salita na narinig natin na saksi sa pagkabuhay na maguling yung nakakaaral sa social media. At ako po'y nag-iintay na ng lahat ng katuparan magaganap na sinalita sa mga banal na propeta. Kaya ang mga bansa ngayon nagkakagalit-galit na. Amen po ba? Amen. Naririnig niyo po ba ako? May tao pa po bang nakakarinig sa akin sa social media through technology? Pinapangaral na yung tanda na ginawa ng ating tagapagligtas. Kung mahal natin ang Panginoong Jesucristo, tatalima tayo sa naririnig natin Dahil inaalis na tayo sa panganib na darating sa muli niyang pagparito. Huwag na natin hintayin pa yung masindak tayo talaga makinig sa kakilakilabot na takot na dadating. Ano po? Maging tapat na tayo ngayon. Maging maamo na tayo ngayon. Magpakumbaba na tayo. Isa lang naman lang. Magiging matagumpay nating pamumuhay kung tayo magpapakababa at magpapakaamo at magpapasakop sa pag-iisip ng ating tagapagligtas. Ang Diyos ay nagpaparating ng kapayapaan at kapanatagan, ng katiyakan, ng pag-asa, ng kaligtasan nating bawat isa. Kaya inaakay yung mga nakakarinig ngayon sa paniniwala para mabigkis tayo ng isang denominasyon ng paniniwalang lahat Saan po babalik ang Panginoon? Tignan nyo, ang Panginoon Diyos din ang nagdideklara nung babalikan niya kaharian kung ano pangalan ng sinikap na itayo ng Panginoon ng mga hukbo na kaharian Naunawaan po ba natin? Sa ano natin narinig? Kaya mo binanggit kanina yung may programa sa TV station Pinatunayan ng gobyerno na sila ang tinanggaling programa na sila ang
nag-conceptualize ng programa. Okay, sino nag-conceptualize? Sino nagsalita sa ating mga banal na propeta? Ang Panginoon Diyos, na lumalang ng langit at lupa ang nagsalita. Kung di nagsalita, mapipisan ba tayo ngayon sa isang denominasyon ng paniniwala natin? Kaya bilang tao, magpakababa po tayo ngayon sa naririnig nating tinig na ipinapangaral sa social media. Amen po ba? Amen. Isasawala niya ang lakad ng masama, yung mga wicked. Ititira lang niya yung mag-iintay hanggang wakas. Yung magtitiis hanggang wakas. Nakanawa na natin ititira ng Panginoong Jesucristo sa muli niyang pagparito na babalikan niya. Yung mga tapat na maninindigan sa isip, sa salita at sa gawa. Amen po ba? Ipamubuhay natin ito. Makikita sa buhay natin yung paniniwala natin eh. Inaalis na tayo sa mga ipokritong lakad eh. Yung mga haka-hakang lakad. Nabatbat na ang buong mundo ng masamang kaisipan, ng mga masamang haka-haka. At napuspos pa na maraming lumitaw ng mga bulaang mamangaral. Alam niyo, yung mga pastor ngayon, sila na naglalagay ng karangalan sa sarili nila eh. Hintayin natin ang Panginoong Jesucristo ang mag-lift up sa atin lahat. Amen po ba? Amen. Gustong-gusto naman ng mga pastor pagka sila naman eh, talagang hinahangaan eh. Eh sino may gusto ba niya? Si Satan ang gusto ni Satan eh, yung hinahangaan siya, din Diyos eh. Sino ba upo sa luklukan ng trono ng Panginoon Diyos? Si Satanas. Sino nandaya sa tao? Si Satanas. Amen po ba? Amen. Sino ang prinsipe ng kapayapaan? Naghahatid ng mabuting balita. Gumawa ng karakter na walang hanggan ay kabubuhay po natin sa panahon ng kawakasan sa muli niyang pagparito. Alam niyo po ba kung bakit marami ng kalamidad na nangyayari? Umiikot ang kalamidad, tanda na malapit na siyang pumarito sa kanyang kaharian. Sino may kapangyarihan para pumisan ang mga tatalima sa ating tagapagligtas? Hindi kaya ito ng mga scientifico, hindi kaya ito ng marurunong na tao na nagsipagsikap na maging marunong dito sa sanglibutan. Ang kwalifikasyon po nung kinahabagan ng Panginoon, mga mabababa, mahihina, mga duka, mapagkailangan, mapagsangguni, mapaghilig, mapagdaing. Amen po ba? Amen. Hindi malalakas, mayayaman, dadaing pa ba sa Panginoon? Kontento na sila, mayaman eh, hindi po ba? O sino na ang dadaing sa Panginoon? Yung humihiti, yung napipigati, yung nagdudusa sa ilalim ng silong ng mga langit sa sanlibutan. Di ba yan lang ang kailangan natin gawin bilang mapagkailangan at dukha at mababa? Dumaing tayo araw at gabi, samahan tayong lahat sa paglalakbay natin na ma-overcome natin ang lahat ng hain ng tukso ng sanlibutan sapagkat tayo ay mababa at mahina lamang. Naririnig niyo po ba mo? Amen. Titingin ako sa inyo ng mukha ng mata sa mata. Kaya tayo iniimbitahan lahat eh. May darating pong panganib sa sanlibutan. Kaya bilang inyong abang lingkod, ano po, buong tapang na naninindigan sa katotohanan nangyari na nagsasalita ng salita ng katotohanan. Iniintay ko pagparito ng Panginoon at haharap ako ng buong tibay at tatag na sa kalooban niya nung isugo niya ako. May hula ng mga banal na propeta ang pinapangaral ko sa social media. Amen po ba? At yung nagsugo sa akin ng gumawa nung paniniwalaan nating salita na ipinapangaral ko sa social media. Nakilala niya isinugo ng Panginoon ng mga hukbo. Hinahanap niya sa kanyang labi at puso yung hula ng mga banal na propeta upang parangalan ng Panginoon Diyos na lumalang ng langit at lupa. Amen po ba? Amen. Bakit kilala niyo rin ngayon yung hindi isinugo eh? Bakit po natin, paano natin makikilala hindi isinugo? Pagbatayan natin yung Itbulaga at saka yung dalawang namamagitan kung sino na may-aring talaga ng Itbulaga at sino na may nagme-ari at nagtayo ng sikap ng kaharian ng Panginoon na mahukbo. Hindi tao eh. Bilang tao katulad nyo, maunawaan natin
kung paano sinikap na itayo ng Panginoon na mahukbo ang kaharian niya sa paniniwala. Mga tao, mga pamilya. Amen po ba? Amen. Magpakatapang tayo at magpakatatag tayo. Maiksi na lang ang panahong nalalabi. Amen po ba? Amen. Huwag na tayong padaya pa sa mga walang kabuluhang pandaraya ng mga nangangaral sa sanlibutan. Ito, maliwanag sa sikat ng araw, naririnig nyo kung sino nagtayo ng kaharian eh. Ang Panginoon ng mga hukbo ang nagsikap na nagtayo sa ating lahat sa paniniwala eh. Di maliwanag, may imbitasyon sa atin eh. Mayroong piging na magaganap sa langit sa pagparito niya. Gigisingin yung mga namatay na may pananampalataya at tayong nakatayo isasama at sasalubong sa lapaap na magkakaroon ng piging sa langit. Ito yung spiritual commitment. Ito yung spiritual wedding na magaganap sa second coming of Jesus. Narinig niyo ang bundok ng Zion na hindi kilala. Ipakikilala pa ng Panginoong Kristo sa buong mundo ito eh. Trademark sa langit. Trademark sa Security Commission. Nakilala niyo ang deklarasyon ng foundation ng paniniwala. Mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Naka-specific kung pangaral. May tanda ng patotoo sa pangangaral na saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Dito lang nakadefine ang pangangaral ng tanda ng patotoo na pagka nagdiriwang at umaawit ng mga bagong awitin sa banal ng bundok ng Zion, nakadefine ang proseso ng paghahain, ng pagpapasalamat at pagpupuri at naghahain ng mabangong hain ng pagpupuri at umaawit ng mga bagong awitin. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya sa lahat ng nakakarinig, hindi na ang Panginoong Diyos hindi nagkulang sa tao eh. Kaya nababanggit ko, hindi ko na ito pagkukulang sa mga nakakarinig eh. Lalo na sa mga malapit sa akin, hindi ko na pagkukulang sa malapit sa akin kung hindi tayo magiging tapat sa panahon ng katapusan. Kaya lagi kong pinapaalala sa mga kapatid ko na bagamat nalalabi lang yung tinawag ng Panginoon at mumunting kawan, na hindi naging dahilan yung mumunting kawan, yung mga dukhang, mga manlalakbay dito sa mundo na mahayag ito't marinig ng mga taong katulad ko eh. Amen po ba? Amen. Kung makikita niyo yung katayuan ng bundok ng Zion, baka mahabag kayo. Pero dahil sa takot at katapatan, ito, naririnig natin yung katotohanan na ang ibinildet ng Panginoon at in-establish niyang foundation, yung mga tatalima, yung mga sasampalataya sa tanda ng ginawa niya, nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Walang ikinahihiya manggagawa na nagsasalita ng salita ng katotohanan na may tatak ng tanda ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Awit 102 verse 16, sapagkat itinayo ng Panginoon ang bundok ng Zion, siya napakita sa kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo yung kaluwalhatian, kung ano larawan ng tagapagligtas, kaya tayo saksi sa pagkabuhay na maguli. Espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Kung hindi naging tao at nabagitan sa atin, hindi natin makikita hindi natin maunawaan yung mystery. Ngayon, hindi nalihim sa mga banal ito. Amen po ba? Hayag na hayag sa banal ngayon yung mystery, yung marvelous, yung kadilag-inalas na kababalaghan na nangyari na isang Diyos na tunay ang paniniwala ng bundok ng Zion. Kaya yung lahat ng hindi kikilala sa bundok na anak, hindi rin nakikilalanin pagdating sa langit eh. Amen po ba? Amen. Wala tayong hinihintay na pag-asa pag hindi natin kinilala Panginoong Kristo at kinabuhay natin yung kanyang ginawang sacrifice on the cross. Wala tayong hinihintay na pag-asa. Wala tayong hinihintay na tagumpay sa sanlibutan ito. Amen po ba? Amen. Mabibigo tayong lahat. Pero puri at pasalamatan ng Panginoon Diyos natin sa pangalan ng Kristo, binigyan tayo ng napakadakila at matagumpay na paglalakbay sa sanlibutan ito.
Amen po ba? Amen. Amen. Kaya yung mga nalipol sa disyerto, tinukso Panginoon Diyos gumawa ng kababalagan sa disyerto Gumawa ng ulap na kulimlim para liliman yung kanyang bayan na inalis sa pagkakaligid ng Ehipto. Nauhaw, hinati yung batong malaki at gumawa ng dumikha ng tubig upang yung mga nauuhaw ay makainom ng tubig, mapawi yung kauhawan. Kapag ka madilim, gumagawa siya ng halibing apoy upang tanglawan yung kanyang bayan. Nung hinabol pa uli ng mga Hito na aalipinin yung kanyang bayan, hinati niya yung dagat na pula na isinugod niya si Propeta Moises upang alisin yung kanyang bayan sa pagkakaalipin ng Ehipto. Sila'y dumadaing, sila'y humihimik araw at gabi. Alipin na sila sa laman, alipin na sila sa pagiging tao, inaalipin pa sila sa paniniwala ng hari ng Ehipto. Nahabag ang Panginoon Diyos, naalala niya yung pangako niya kay Father Abraham. Ginamit niya sa angkan ng Libita si Propeta Moises para isugo sa Ehipto at alisin yung kanyang bayan. Nakita ng maliwanag ng bayan ng Panginoon kung paano gumawa ng kagilagilalas na kababalaghan. Tinukso pa na marami yung nangyari doon sa disyerto Ngayon, eto, yung natatanging kaarawan ng tagapagligtas. Iniimbitahan tayong lahat upang mangilin at mamahinga na. Manatili na tayong tapat sa paniniwala. Nasaksi na tayo sa pagkabuhay na maguli. Ginawa ng tagapagligtas yung katotohanan na paniniwalaan natin. Ito rin yung salita na naririnig natin. Nagagamitin panimbang at sukatan ng ating paniniwala kung ikabubuhay po ba natin ito bawat isa. Amen po ba? Amen. Kailanman, perfect ang Panginoon Diyos. Hindi siya nagkulang sa banal na kasulatan. Siya ang Diyos na tunay na isang Diyos sa pangalan ni Jesucristo, ang Diyos ng kapayapaan ng bundok ng Sayon. Naunawaan po natin, sa kasakdalan ng kabanalan, sumilang ang Panginoon Diyos sa ating puso't isipan. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya sa lahat ng mga may pandinig, makinig tayong mabuti at unawain nating mabuti yung naririnig nating ipinapahayag sa social media na ito yung regalo na tatanggapin natin, na kayamanan na mababaon natin papunta sa langit kung saan naroon yung ating tagapagligtas na gumawa ng pinagsasaligan ng paniniwala natin. Sinabi niya sa iyo at sa akin, doroon tayong lahat at kung siya'y paparito na, gigisingin yung mga kapatid natin may pananampalataya. At tayong nakatayo, babaguhin sa isang kisap mata, magiging katulad niya. Amen po ba? Amen. Napakalinaw nung pangako sa atin bawat isa. Kaya lahat ng gumaganap ng tanda ng patotoo na magiging tanda tayo rito sa silong ng mga langit na nabubuhay ng may pananampalataya, na naninindigan sa hula ng mga banal na propeta. Naririnig niyo po ako? Naninindigan yung binibigyan ng pangako ng tagapagligtas ng buhay na walang hanggan. Nakikipaglaban sa mga walang kabuluhang lakad ng sanlibutan. Armies of God. Kilala niyo kung ano ang lakad no, Armies of God? Nakikipaglaban sa mga walang kabuluhang lakad ng sanlibutan Kaya ako po'y nagagalak ang aking puso't pag-iisip dahil kung nabubuhay man ako ngayon, isa na lang ipinagmamapulit, ipinagmamalaki ko sa social media. Ang Panginoong Jesucristo na luminis ng maruming budhi ko, konsensya ko, upang dasahin ng tahanan yung puso't isip ko. Kaya, hindi ko pinapansin yung lakad na masama dahil ang kauuyan ng lakad na masama ay alisin ng Panginoong Jesucristo sa lakad na mabuti. Amen po ba? Amen. Hindi kailanman po pwedeng galawin ang kaharian ng Panginoong Jesucristo. Hindi po pwedeng paratingan ng kaapihan o kahihiyan. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong gaganti. Ako maghihiganti. Araw at gabi binamasdan niya tayo sa sanlibutan. Araw at gabi dinidilig niya tayo. Pinalulusog niya ang ating mga kaluluwa.
Tayo ang gaya ng bituin sa langit na ipinangako kay Father Abraham na nagniningning sa madilim na dako ng sanlibutan. Bakit po nagniningning tayo? Nabat-bat na ng lakad ng mga sinungaling ang buong mundo. Amen po ba? Amen. Ang daming mga relihiyon ngayon, hindi maipakilala kung sino nagtayo ng relihiyon nila. Nangaagaw pa ng pangalan ng may mga pangalan ng ibang relihiyon. Ano? Amen po ba? Amen. Alam niyo, ang bundok ng Zion, ang Panginoong Kristo ang nag-conceptualize, kaya nga siya isinilang sa pagiging tao, magpapasan siya ng pagdurusa, gagawa siya ng everlasting character. Naririnig niyo po ako? Amen. Kaya yung mga nauupen, natural lang eh. Since birth pa tayo, bago tayo maging tao, pinasakitan na natin ang tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Magpakatatag tayo at magpakatibay. Yamang hindi nawawalan ng kabuluhan ng lahat ng pinagtitiisan natin dito sa mundo. Alam niyo, galak na galak yung puso ko, mga kasama, mga kapatid at mga kaibigan. Kung nabubuhay man ako sa pagiging tao ko ngayon eh. Pinakahawakan at pinaninindigan ko eh. Sa pagpalito ng tagapagligtas natin, wala akong takot na nararamdaman. Kagalakan at pananabik yung nararamdaman ko sa magaganap sa panahon ng katapusan. Dahil ang bundok ng Zion magniningning sa karangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Lahat ng maraming bansa sa bundok ng Zion pinapupunta para sumampalataya sa Panginoong Jesucristo at magkaroon ng katiyakan sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Naliwanagan na po natin kung sino yung nag-conceptualize ng bundok ng Zion. Kaya maging sa estado man ng ating minamahal na bansa, kung tayo may mga relasyon at magpapakatatag na tayo sa paniniwala, nasaksi na tayo sa pagkabuhay na maguli, yung salita rin na narinig natin ang titimbang sa lakad at gawa natin. Yung salita rin narinig natin ang hahatol sa atin. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak na magintay at magbantay ng lahat ng tagumpay at ningning ng kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo sa banal na bundok ng Zion na dating hindi kilala at katawa-tawa. Naunawaan po ba natin tanong ng mga banal na apostol sa pagparito ng Panginoong Jesucristo? Nakita nila maraming nakatayo mga kaharian eh. Ano sabi ng Panginoon? Ano tanong ng mga banal na apostol? Nakapatid natin at magulang natin sa paniniwala. Guro, masdan niyo po ang mga kaharian, itinayo nila ang gaganda. Walang kaharian mananatiling nakatayo na hindi babagsak sa kapwa bato. Magsasambulat sa kahihiyan. Dahil isa lang ang kaharian, itinayo ng Panginoong Jesucristo. Matidinig natin yung, makikilala natin yung tanda ng paniniwala ng kaharian itinayo eh. Nakaupit sa puso, nakasulat sa isip. Hindi humihiwalay sa labi yung katwiran ng tanda ng patotoo. Nabubuhay ng may pananampalataya. Naninindigan sa social media. Ipinaghihiyawan sa social media ang kapurihan at kaluwalhatian at kadakilaan at karangalan ng Panginoong Jesucristo na may pag-ibig, may pag-asa yung makakarinig na kung ang Panginoon ay babalik sa banal na bundok ng Zion, makikita natin siya ng mukhaan. Amen po ba? Amen. Isaiah chapter 52 verse 7 and 8. Ang dala-dala kong mabuting balita, naghahatid ng kaligtasan at kapayapaan at kapanatagan natin lahat. Katiyakan natin lahat, kaya inaakay na tayong makinig, iniimbitahan na tayo upang wala na tayo maging dahilan pa. Amen po ba? Amen. Doon pa lang yung nangyayari, baha. Giyera sa Israel, Ukraine, kahirapan. Nako, dami nang nag-iiyakan. Ngayon, para mapanatag tayo, itiwala natin yung buhay natin sa paniniwala sa Panginoong Jesucristo. Huwag tayong mabagabag. Kahalili ng bagabag, kahalili ng kalituhan, kagalakan, pag-asa natin lahat eh. Amen po ba? Sino ang gumagawa ng kabagabagan at takot? Si Satan. Si Satan ang gumagawa ng kaguluhan sa mundong ito eh. Si Satan ang liar, siya ang mandaraya ng sanlibutan.
Nakilala ni Prinsipe ng Kapayapaan na maghahari at hindi magwawakas sa paghahari sa kanyang kaharian sa banal na bundok ng Sayon. Magniningning ang kanyang kapurihan at kaluwalhatian at kadakilaan sa iglesia ng bundok ng Sayon na una-una'y hindi kilala at katawa-tawa. Ngunit isang kaharian inihanda na hindi magagalaw at hindi matitinag, na tunay na may respeto at paggalang sa paglilingkod at may takot sa Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas, upang yanigin niya ang mga kaharian dapat mayanig. Kaya itinayo ang iglesia ng bundok ng Sayon na sinikap ng Panginoon Diyos na itayo ang bundok ng Sayon. Lahat ng mga relihiyon ay mayayanig at magsasambulat pa. Amen po ba? Amen. Sino nagpapakilala ng bundok ng Sayon ay tinayo ng sikap ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo at ating paniniwalaan na magiging bunga tayo sa pagkapanganay ng ating tagapagligtas, magiging friend of Jesus tayong lahat. Amen po ba? Amen. Sinasabi ng Panginoon yung pagparito niya, may babalikan siyang kaharian eh. Pwede bang babalikan tagapagligtas kung walang kabuluhan yung pamumuhay ng mga nabubuhay dito sa mundo? Naririnig niyo po ba ako? Ito, napakadali na. Alam niyo yung pinaghahanap natin sa sanlibutan eh. Ilang araw lang, isang buwan, isang taon nawawala eh. Pero itong tinig na naririnig natin yung mananatili sa puso't isip at alaala natin ito eh. Amen po ba? Amen. Huwag na tayo magpadaya doon sa mga makangaral na napakagagaling magtahi-tahi ng mga kasinungalingan. Ano po? Amen po ba? Amen. Binubuhay na ng Panginoon Jesucristo yung diwa ng alaala at paniniwala natin eh. Huwag tayong masyadong maging panatiko dun sa mga mapaglinglang at mapangadaya ng paniniwala. Ano po? Ito ipinapahayag ko ng hayagan na walang takot. Dahil talagang ang preparation ng banal na bundok ng Sayon ay talagang napakapanganib. Inaalis tayo sa panganib na darating sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Kundi pinipisan niya tayo ng kanyang karunungan at ng pagkaunawa, itinatag tayo sa karunungan at pagkaunawa ng salita ng Panginoon Diyos na mayroong hula na ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na siya ang ibinigay sa atin na magiging tanda sa pagdiriwang natin lahat. Sino ho ang kongregasyon na inassembly ng Panginoong Jesucristo? Di ba mga tao? Amen po ba? Amen. Di ba nabasa natin sa Hebrews chapter 3 verse 6? Tao ang pinamumunuan ng Panginoong Jesucristo. O di saan nakatahanap? Saan sumasa atin ngayon? Nasa puso natin ng Panginoong Jesucristo. Sumasa atin siya. Saan man tayo magpunta? Amen po ba? Narinig natin yung tinig niya. Naunawaan po natin, nakaseparate ang bundok na Sayon. Pag nagdiriwang, ay may naalalang tanda ng patotoo ang paniniwala. May relasyon natin. Kaya panalangin natin yung minamahal nating bansa. Ano po? Magkaisa tayo ng daig at paghibig at panalangin sa ating minamahal na bansa. Na mapalad ang bansa, mayroong isang Diyos na tunay at Panginoon. Amen po ba? Amen. Alam nyo, dito natupad ang hula ng mga banal na propeta sa minamahal nating bansang Pilipinas. Dating slave na hindi kilalang bansa. Magniningning sa kapurihan at kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo ang dating aliping bansang Pilipinas. Magiging tanyag, magiging bantog sa kapurihan ang ating minamahal na bansa. Dahil meron balang mga God servant dito na naghahayag ng kaluwalhatian at kapurihan ng ating isang Diyos na tunay na si Kristo Jesus na saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Kaya panahon na para tayo ay magpakababa at magpakaamo. Isa lang yung irirespeto at igagalang natin sa paniniwala. Ang isang Diyos na tunay na si Kristo Jesus na makilala natin na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya tayo, pag nagdiriwang ay meron tayong pinaniniwalaan na ginawang tanda ng patotoo sa pagdiriwang natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Huwag tayong umasa sa mga bagay na nakikita na parang lumilipas at nasisira at nabubulok. Kundi itiwala natin na may takot at paniniwala ang buong puso, pag-iisip natin, na hindi nawawali sa labi natin ang salita, na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Lahat ng mga ngaral na nangangaral sa salita rin nahatulan ng Panginoong Jesucristo. Kaya kapalad po,
Yung mga nakarinig na sasampalataya na hindi natin siya ikahihiya sa maraming mga tao. Kaya sabi niya kung saan siya naroon, doon tayong lahat. At hindi rin niya tayo ikahihiya sa mga anghel sa kalangitan at sa kanyang Ama sa langit. Amen po ba? Amen. Kung dito sa mundo, ikahihiya natin siya, ikahihiya rin niya tayo sa harapan ng mga anghel sa langit at sa harapan ng Diyos Ama. Ang salitang naririnig natin ay pinapahayag ko sa social media. Ito rin yung salita na magliligtas sa atin. At ito rin yung salita na hahatol sa ating mga gawa. Amen po ba? Amen. So sa lahat po ng mga nakarinig ng tinig ng ating tagapagligtas na pinahayag at ipinangaral sa social media, na ipinakilala ang foundation, ang conceptualize na ginawa ng tagapagligtas na ikabubuhay at ipaniniwalaan natin. Kami po'y bumabati ng kapayapaan. Kapayapaan ay sumaating lahat. Sumagana ang kaalaman at pagkaunawa at karunungan at paniniwala nating lahat sa iisang Diyos na tunay na si Kristo Jesus na maghahatid sa atin at nagbigay sa atin ng pangako na ang pangako niya buhay na walang hanggan, bawat isa. Amen po ba? Amen. Napakilala ko sa inyo kung saan babalik. Kung saan ko'y pinahayag sa bundok ng Sayon, kung saan babalik sa banal na bundok ng Sayon na makikita natin siya ng mukhaan sa alapa. Amen po ba? Amen. Gigisingin niyo mga kapatid nating may paniniwala. Sasalubong sa alapaap, sa isang mata, kumahayag na siya sa alapaap, mahayag din tayo katulad niya. Amen po ba? Amen. So ano sabi dun sa 1 John chapter 2 verse 27, sa lahat ng mga nangangaral, magsuri tayo mga. Magsuri po tayo at gawin din natin batayan itong programa sa TV kung paano pinatunayan ng Estado ng gobyerno ng Pilipinas kung sino talaga legit na talagang registered na karapat-dapat gumamit ng program na pinagtatalunan sa social media. Ngayon, sa spiritual naman bumatay tayo. Sino gumawa ng conceptualize ng karakter na paniniwalaan natin? Sino ang author? Sino ang nagpasakdal ng matuwid na lakad ng paniniwala nating lahat? Kanino mang pangalan, wala na tayong masusubukan, kundi sa pangalan ni Jesucristo na isang pangalan ng paniniwalaan nating lahat. Amen po ba? Amen. Isa lang ang gumawa ng karakter na walang hanggan, na maningning na karakter. Amen po ba? Amen. Siya lang ang gumawa ng tanda ng patotoo ng paniniwalaan at ikabubuhay natin. Kaya, one denomination, one kingdom, one Lord. Saan natin tinanggap lahat ang karunungan at kaalaman at pagkaunawa at pag-asa? One Lord. Word of Sacred. Amen po ba? Amen. Sagrado ang paniniwala ng Iglesia ng bundok ng Sayon. Kaya po nagagalak sumali sa kompetisyon, spiritual warfare na. Digma ang spiritual na to. Sa isang mababa at hamak na tao at dukha na tao, nakatawa-tawa, hindi ka galang-galang. Hindi natin maunawaan natin na sa isang mangmang na tao, sa isang hamak na tao at mababang tao pala tumatahan ng kapangyarihan karunungan sa pagkaunaway natatag ang Iglesia ng bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Sabi niya, ang sabi ng Panginoon siya nagpapahit sa atin ng banal na langis para yung banal na langis na yan yan yung katuwiran na tanda ng patotoo na alalahanin natin yung sacrifice on the cross at muli niyang pagkabuhay. Sabi niya, huwag na tayo makinig dyan sa mga gumagamit ng pangalan niya na nangangaral na ginagawang pakinabang ang banal na kasulatan at pangangaral Nakatatakot kong ikabuhay yung mga hindi naman tinawag ng Panginoong Jesucristo tumayo para makinabang sa sanlibutan. Ano po? Nakakatakot kong mabuhay pa, maging yung mga angkan at lahi. Ano? Kasi meron na rin sinabi ang Panginoon na magpaparating siya ng sumpa sa mga ililihim yung kanyang kabanalan ngayon, ang kabanalan ng isang Diyos na tunay sa pangalan ng Jesucristo, pinararakalan natin siya sa isang hamak at munting kalagayan. Amen po ba? Amen. Kaya nga tayo ang katipan ng tagapagligtas Di ko ba nakagaganap? Ito yung buong katungkulan ng tao na tayo ang katipan ng ating tagapagligtas at manunubos. Tayo ang itinuring niya, kasintahan niya na maluwalhating babae na walang dungis at kapintasan, kaya tinawag na babaeng bao
babalikan ng ating tagapagligtas, yung babaeng bao. Yung maluwalhating iglesia na walang kapintasan. Sa ano walang naging kapintasan? Sa paniniwala. Amen po ba? Pero pagdating sa physical, marami tayong kapintasan. Pero pagdating sa konseptong espiritual na ginawa ng ating tagapagligtas, doon niya inilagay yung walang dugis at kapintasang lakad ng pamumuhay natin sa paniniwala. Amen po ba? Silyado. Silyado tayong lahat sa paniniwala. May tanda ng patotoo ang paniniwala. Kaya nakagagalak na makipag-ugnayan, makipagtipan sa Panginoong Jesucristo, na alalahanin natin yung walang hanggang kabutihan at kagandahan loob niya na ipinapangaral ang mabuting balita na walang bayad ng pakikinabangan ng mga nakakarinig, katiyakan at pag-asa na kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng mga minamahal natin sa buhay. Amen po ba? Amen. Sa kabila na maraming pinagtitiisan bilang inyong lingkod, patuloy akong araw at gabi sumasangguni, tumihimik sa Panginoong Jesucristo dahil alam ko bilang tao, hindi ko kaya ilakad ko. Pero to God be the glory. Ito, nakatayo sa harapan nyo at nadidinig nyo na naghahayag ng katotohanan sa social media na ang hatid-hatid ay kapayapaan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen po ba? Katiyakan ng pag-asa nating lahat. Inaakay tayo sa katiyakan ng pag-asa ng kaligtasan natin bilang tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan. Kaya yung mga kultong nakakaral, ginagawang kapakinabangan yung mga dinadaya. Pero yung tunay na isinugo na nangangaral inaakay sa pag-asa ng tunay na kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Sabi ng Panginoon doon sa Revelation chapter 22 verse 7, magkuklosing na po ako, mga kapatid at mga kaibigan. At patuloy nating pakanasahin na pakasaliksikin at pakabulay-bulayin at pakaunawain nating mabuti upang patuloy na sumagana tayo sa pag-asa at katiyakan ng paghihintay natin bawat isa. At ipanalangin natin yung minamahal nating bansa at yung leader ng ating minamahal na bansa na magkaroon na ng concern sa ating mga kapwa Pilipino. Amen po ba? Amen. So ang sabi doon sa Revelation chapter 22 verse 7, sa lahat ng mga nakakarinig, mapalad ang sasampalataya ng tinig na narinig natin sa social media. Mapalad ang tutupad ng aklat ng hula na ito, sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng nilalaman ng kahayagan ng hula na ito. Amen po ba? Amen. Ang hari ng mga hari at hukom ng mga hukom, ang Panginoon ng mga Panginoon na nakatayo at nakaluklok sa puso't isipan natin bawat isa. Amen po ba? Ano po sabi niya sa iyo? Sa mga naghihintay at nagtitiis at nagbabantay at nakikibaka sa lahat ng uri na walang kabuluhan lang ng sanlibutan, ang sabi niya sa iyo at sa akin, ako'y madaling paparito. Amen po ba? O di binigyan tayo ng walang hanggang tipan na binigyan tayo ng katiyakan na ikabubuhay natin. Nasa muli niyang pagparito Kung ano yung larawan niya, magiging katulad niya tayo. Amen po ba? Amen. So maraming pong salamat sa lahat ng mga nakarinig at a-acknowledge at a-appreciate ng kahayagan ng paniniwala, ng panukala na ginawa sa atin upang tayo bigyan ng katiyakan ng kaligtasan bawat isa. So, God bless people of Zion. Amen and amen. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, the perfect conceptualize of our faith, the author and finisher of our faith. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Thank you, Lord, the God Almighty. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan na aming iniibig, na tayong lahat ay iniibig ng ating Panginoon, ito ang bagay na patuloy nating pakaingatan. Ang lahat ng mga bagay na ating nadidinig na nagbubuhat sa kanyang banal na bayan, sapagkat ang mga salita ng kanyang mga lingkod ay galing sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Ikagalak nating patuloy na itaas ang ating pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Magsiawit tayo may buong kagalakan mga kapatid at mga kaibigan. Oh thank you God, oh thank you Lord. Itaas natin mga kapatid. Oh thank you God, oh thank you Lord.
Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Hallelujah. Patuloy tayong magtaas ng ating dalangin ng pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na lumalang ang langit ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay na bilang bahagi ng iyong mga likha. Nagagalak kami patuloy na saysayin sa buong sanlibutan na ikaw ang lumikha ng iyong bayan. Nilikha mo ayon sa iyong karunungan, ayon sa pagkaunawa, at nilikha mo ang bawat sa amin ayon sa larawan ng aming Panginoong Yesu Cristo. Amen. Salamat, Panginoon, nagagala kaming patuloy na ipahayag ang mabubuting balita, na patuloy na itaas sa iyo ang aming pagpupuri, pagpapasalamat, pagpakila at pagsamba. Nagagala kami, Panginoon, na kung paano ng ibig ng bawat sa amin, nagagampanan namin ang aming katungkulan na ibigin ng isa't isa sa pamamagitan ng patuloy na pagpapaalala sa lahat ng mga gawa mo sa ikaliligtas ng bawat sasampalataya. Salamat, Panginoon, ikaw ang nagbigay sa amin ng katibayan, ikaw ang nagbigay sa amin ng katatagan, ikaw ang nagbigay sa amin at pumapayapa ng aming puso na binibigyan mo kami ng dakila at banal na kapayapaan. Amen. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ito. Patuloy namin itong ilalaki pa ng aming dalangin na sa pagpapahayag nito sa buong sanlibutan, patuloy na mamagitan ang iyong dakila at banal na kapangyarihan. Amen. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ito. Ang lahat ng mga bagay na ito ay patuloy namin itinataas sa iyo sa pangalan ng Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon ng aming lubos. Mga galak tayo, mga kapatid, na magsipagsabi na Amen! Amen! Amen!